Balita naman sa lalawigan mga kapatid, binalot ng makapal na fog o volcanic smog ang ilang bahagi ng Batangas at Cavite dahil pa rin sa pag-aalboruto ng Bulkang Taal. Balot ng makapal na usok ang malaking bahagi ng Lemery, Batangas kahapon ng umaga. Sa mga larawan mula sa himpapawid na apektuhan ang visibility sa bayan. Kahit sa overlooking area sa Tagaytay, hindi na masyadong makita ang paligid ng Taal Lake. Nakita rin ang malavog sa himpapawid sa ilang bahagi ng Cavite. Ayon naman sa PHIVOLCS, hindi na bago ang pagbuga ng asupre mula sa bulkan mula nang pumutok ito noong taong 2020. Nakakadagdag daw ang matinding init noong weekend kaya nagresulta sa fog. Dahil sa fog, sinuspindi ang pasok kahapon sa mahigit 40 lugar. Sa ilang pang mga tampok na balita, higit pong 5,000 kaso naman ng dengue ang naitala sa Bukidnon simula po ng buwan ng Enero. Ito'y mas mataas kaysa sa mga kasong naitala noong pong nagdaang taon sa parehong panahon. Sa mga nagkasakit, 17 ang namatay. Pero gate pa rin po ng mga otoridad doon na wala pa rin pong outbreak ng dengue sa lalawigan. Sa kabila niyan, pinag-iingat nila ang mga residente laban sa naturang sakit. Pinalahan din po silang magsagawa ng defogging at linisin ang mga maaring pamugaran ng mga lamok. Patay naman ang isang lalaki habang kritikal ang kanyang kinakasama matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang bahay sa Cebu City. Kapwa agaw buhay ang dalawa ng datna ng mga otoridad. Pareho silang may tama ng bala sa ulo. Lumalabas na 6 na oras ang lumipas mula ng barilin ng mga biktima bago dumating ang mga pulis. Isinugod pa sila sa ospital pero namatay din ang lalaki. Tikom ang mga kaanak ng live-in o ng mag-live-in sa posibleng motibo. Pero ayon sa mga pulis, posibleng konektado sa droga ang pamamaril. Lalo pa dati na raw nakulong ang mag-live-in dahil pa rin sa droga at pagsusugal. Bumangga naman po sa tulay ang isang motor tanker na may kargang coconut oil sa Samal Island. Linggo nang bumangga ang motor tanker na Tony Dominic sa temporary steel bridge na kumukonekta ho naman sa Davao at Samal. Karga nito ang nasa 930 metric tons ng coconut oil. Wala po namang malaking sira sa motor tanker at hindi tumagas ang langis. Pero napinsala ho naman ang structure ng tulay. Patuloy po ang assessment at investigasyon sa dahilan ng insidente. Tinanggal na sa trabaho ang caretaker na nanakit ng leon sa Baluarte Zoo sa Vigan, Ilocos Sur. Kamakailan lang nag-viral ang maling pagtrato sa hayop para lang papuestuhin ito kasama ng mga gustong magpalitrato. Pinapalo at sinisipa ang leon at inaambaan pa nga na susuntukin. Papikit-pikit din ang leon na para bangang bangag kaya't maraming netizen ang nababahala. Kinundi na naman ng iba't ibang animal rights group gaya ng Animal Kingdom Foundation at PAWS ang kalunus-lunus na kondisyon ng leon na si King. Ayon naman sa Baluarte Zoo at may-ari nito na si Chavit Singson, hindi nila kinukonsinte ang pananakit sa leon. Alam din daw ng Baluarte Zoo ang problema sa pagpapalitrato sa mga hayop. Kaya naghahanap na raw ito ng paraan para maaaring makapagpalitrato mga bisita nang hindi nasasagabal ang mga hayop. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.